Isinusulong natin ang food stamp program upang matiyak na hindi lamang busog ang mga benepisyaryo, kundi malusog, masigla at malakas na magagampanan nila pang-araw-araw ang kanilang mga gawain. Pagkain sa mesa, malasakit sa bawat Pilipino at serbisyong ramdam ang tunay na pagkalinga. Yan ang pangakong hatid ng Pangulo dahil sa bagong Pilipinas, walang sinuman ang maiiwan. Balikan natin ang mga mahahalagang hakbang na ginawa ng pamahalaan para labanan ang suliranin ng gutom at hirap ng mamamayang Pilipino. Isinusulong natin ang food stamp program upang matiyak na hindi lamang busog ang mga benepisyaryo, kundi malusog, masigla at malakas na magagampanan nila pang-araw-araw ang kanilang mga gawain. Simula nang inilungsad ng pamahalaan ang Walang Gutom 2027 noong taong 2023. Sa bisa ng nilagdaang Executive Order No. 44, naging malawakan ang ginagawang hakbang ng Department of Social Welfare and Development para sugpuin ang pagkalam ng sikmura lalo na sa mga kababayan nating nakakaranas ng involuntary hunger. Batay sa 2021 Family Income and Expenditure Survey ng Philippine Statistics Authority, umabot sa mahigit 1 milyong pamilya ang napapabilang sa food poor family sa bansa. Kaya naman, naging malawakan ang pagtugon ng DSWD sa pag-abot ng tulong sa 22 priority provinces na natukoy ng programa. Sa ikalawang taon ng ating Walang Gutom program, mabibigyan ng tulong ang 600,000 pinakanangangailangang kabahayan sa kanilang nutrisyon. At sa 2027, dadamihin pa natin sa 750,000 kabahayan ang maaabot ng feeding program natin. Sa katunayan, nito lamang buwan ng Oktubre, inilungsad ang Walang Gutom, Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electric Vouchers o ang Refuel Project na mas pinadadali ang pag-enroll sa programa gamit ang Electronic Benefit Transfer o EBT cards. Ang bawat EBT cards ay naglalaman ng 3,000 halagang food credits na magagamit pambili ng mga pagkain sa iba't ibang DSWD-accredited local stores, supermarkets, at kadiwa ng Pangulo outlets. Layunin ng Refuel Project na mas palawakin ang Walang Gutom program coverage na makakahatid ng tulong sa 600,000 food poor family sa bansa. Doble sa paunang target na 300,000 pamilya. Inaasahan na maaabot ang target na 750,000 sa taong 2027. Dati, nagsimula ito, meron pa tayong counting notebook eh. May notebook tayo na gano'n. Ngayon, high-tech na po tayo ngayon. Kaya meron na lang kayong card at susunod ay yung tinignan namin na sistema na imbis na kailangan pa magrehistro, imbis na maglagay doon sa parang booklet, ay dyan na lang po sa computer, kayang-kaya po. Ay tuturuan po kayo namin kung paano gawin. Napakasimple lang po. Noong Oktubre, nung nakaraang na taon, ay 48.7% po ang sinasabing hunger rate na ginugutom pa. Dahil sa programang ito, yung numerong yan ay bumaba na po at naging 41.5% itong Marso ng 2025. Dahil dito sa programang ito, bumaba na po ang hunger rate, ang mga gutom sa household beneficiary. Lahat po sa beneficiaryo natin, bumaba na po ang gutom. Kasabay ng Walang Gutom food stamps, nagtayo na rin ang DSWD ng Walang Gutom Kitchen, ang kauna-unahang food bank ng bansa na may layuning makapaghatid ng libre at masustansyang pagkain sa sinumang nagugutom. So ito, part ito ng overall drive natin. Kung matandaan nyo, meron kami yung Walang Gutom food stamps. Yun talaga yung malakihang anti-hunger program natin. Pero yung mga
nakakaranas ng kagutuman at naghahanap ng mainit na makakain, itong soup kitchen natin, compliant sa batas, tuloy-tuloy rin na nag-ooperate. Itong soup kitchen na to, dito dinadala ng mga hotels, fast food, yung mga sobra nilang pagkain, at araw-araw nakabukas to para sa mga nagugutom natin mga kababayan. Matatagpuan sa dating abandonadong Pogo Hub sa FB Harrison, Pasay City, ang Walang Gutom Kitchen ay nagsisilbing food banks katuwang ang pribadong sektor para maiwasan ang food wastage. Partner natin dito, mga fast food chain, pati din yung Philippine Hotel as Owners Association at yung SOS Philippines, sila yung nagdadala ng pagkain dito. Bagamat meron din kaming ino-augment na mga potahe, pero the whole concept here is walang food that should go to waste at mapakinabangan ng mga kababayan natin. Simula nagbinuksan ito noong December 2024, umaabot na sa 700 katao bawat araw ang libreng nakakakain dito mula almusal hanggang tanghalian. Bukod sa pagkain ng dinodonate sa amin, meron din kaming call to volunteers. On a regular day, makakakita kayo dito ng mga estudyante, mga NGO, mga private companies pumupunta dito. Makailan yung Food Panda. Hindi naman pagkain lang lagi namin hinihingi sa kanila na i-donate, kundi dito rin sila sa service, part sila ng service crew. Bukas po kami araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Kami po ay nagsuserve tuwing breakfast at lunch. Para po sa breakfast, kami po ay nagbubukas simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Para naman po sa lunch operation po namin, kami po ay nag-open ng alas 11 ng umaga until supplies last. Meron po tayong nakalaang pondo para dito at under po ng pag-abot program, pero po ang Walang Gutom Kitchen po ay complementary na bubuhay not only with the government fund but also with the donation coming from our donors and private individuals po. Marami po dito ang nagbibigay kahit mga makapitbahayanan or mga pamilya na nakikita nila ang esensya or halaga ng Walang Gutom Kitchen. Nagpapasalamat kami sa DSWD. Nagkaroon sila ng programa na Walang Gutom Kitchen. Kasi ito malaking tulong sa kanila na kahit papaano, kahit sila nasa lansangan, hindi sila gutom. Kasi mayroong umaga, mayroong tanghali. Magandang programa na makakatulong talaga sa mga taong nasa labas. Yung wala talaga, mga homeless talaga. Magpasalamat tayo kay PBBM dahil nagkaroon ng programa para sa mga taong nasa street na walang inuuwian, walang kinakainan, walang makain. Pero may solusyon silang nagawa para sa mga taong ito. Kaya maraming salamat PBBM. Malaking tulong. Ay sus, ang salamat nga eh. Masarap ang pagkain nila kaya. Ayos na ayos sa akin, lalo pag may gulay, may gulay sila, tsaka yung kanin nila, masarap. Masarap, wala akong masabi. Ngayon, magmula nung nagkaroon nitong ganitong programa, araw-araw, halos mandaming tao po dito. Isa na po ako doon, umaga, tanghali. Dito kami kumakain. Tulong naman ng Panginoon at kakana itong programa ni Presidente, pataga naman napakalaking bagay ito. Tulong na para sa amin. Kasi kahit paano, yung gutom, yung hirap, yung bigat, yung kalooban, ay paano pag nandito ka, nababawasan, nakapag-relax ka, katulad so. Paano Pangulo, maraming salamat po sa inyo, sa inyong tulong, at sana tuloy-tuloy po ang programang ito sapagkat marami po talaga nakikinabang na katulad naming mahihirap na Pilipino. Salamat din po sa mga workers dito, sa DSWD, sa inyo po walang sawa na paggabay po sa amin araw-araw. Kayo po ang naghahanda para sa pagkain namin dito. Maraming salamat po sa inyo. Happy po ang mga kababayan po namin, ang mga nasaserban po naming mga kliyente. At isa po sa mga goal ng Walang Gutom Kitchen is una, behavioral change. Makita po nila na meron pong gobyerno, not only gobyerno, but meron silang lugar na feel nila nakasama sila. At dito po sa Walang Gutom Kitchen, itinataas po natin yung moral ng mga kababayan nating nasa lansangan na pwede pala na libreng pagkain at may maayos na lugar kung saan pwede silang kumain. Kasabay ng pamamahagi ng libreng pagkain, isinasagawa rin dito ang Tara Basa Tutoring Program, isang cash for work program
para sa mga estudyante sa kolehiyo mula sa state and local colleges at universities na naghahanap ng dagdag na kita sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata. Bukod dito, matatagpuan din sa ikalawang palapag ng gusali ang bagong gawang Pag-abot Processing Center. Yung Pag-abot Center, kung matatandaan nyo, is part of the Pag-abot program na nagre-reach out kami sa mga individuals in street situation. Ito yung mga nakatira sa lansangan. Bagamat trabaho or responsibility ng local government units yung pag-reach out, nag-partner na kami sa mga LGU kasi hindi na nila kaya by themselves. So yun naman ang sinusugpo natin doon, yung problema ng homelessness. Simula nung programa ng 2023, almost 15,000 na ang ating na census sa buong Metro Manila, of which kalahati nun ang ating naiuwi na sa kanilang mga probinsya. Pag inuwi natin sila sa kanilang mga probinsya, may kasama na mga economic grant yon, may mga kasama ng livelihood grant yon, para masigurado natin hindi na sila babalik sa Maynila. Dito namin napoprocess lahat sila, na may database kami na mga individuals and families in street situation, kinukuha yung biometrics kasi wala mga national ID sila, para alam natin the next time matagpuan natin sila sa lansangan, alam natin yung buong storya nila so we can do the proper case management. So we have around 100 plus social workers and development workers. Umiikot po kami. Madilim pa lang, nasa kalye na po kami at inaabutan pa rin po kami ng umaga sa kalye to reach out. No? We reach them at meron po kaming mantra, pwedeng kulitin, bawal pilitin. So kung ma-reach out na po sila, dinadala po dito sa bagong inaugurated na processing center at dito po ay ini-interview, nagkakaroon po ng malawak na panayam sa kanila. Yung Pag-abot Processing Center ay isang safe place, no? Safe area where they can feel at home. Parte na ginagawang pagproseso ang pagkakaroon ng IDs na hindi lamang magsisilbing kanilang pagkakakilanlan, kundi magsisilbing kanilang case records sa binubuong database ng DSWD Pag-abot Program. At next time around, kung halimbawa, bumalik po sila, hindi po natin sinisisi ang pagbalik sa social worker o sa kanila. Marapat, kailangan natin silang kausapan muli. Baka meron pang kakulangan sa intervention o sa kanilang serbisyo na kailangan nating pag-usapan muli. Para naman po sa mga kapatid nating Pilipino na may uuwian except that hindi nila alam kung nasaan yung mga pamilya nila na displaced, tumutulong po ang mga social workers. They stay here for quite a time habang hinahanap po namin yung mga kapamilya nila. Katunayan, sa ikalawang pagbisita ng Pangulo sa Walang Gutom Kitchen kamakailan para maghatid ng konting kasiyahan sa darating na Kapaskuhan, kanyang nakilala ang mga grupo ng AITA na naabutan ng tulong mula sa Pag-abot Program. Kagabi, meron tayong mga AITA communities na natagpuan na bumaba sa monumento. Na iuwi na namin yung kalahati, but yung mga 50 katao na sa taas pa, they're due to go home or iuwi namin sila in the next couple of days bago magpasko. Also, kung matatandaan nyo rin, mga early part ng December, pumunta kami ng presidente sa Zamboanga, namigay tayo ng mga bangka sa mga Bajau communities. Part rin yun ng mga communities na kinakausap natin na ano ba ang dapat namin gawin para hindi na sila lumuwas sa Metro Manila, mamalimos at ma-exploit pa sa mga lansangan. Proactively yung programa tries to give economic or livelihood grants sa kanilang mga komunidad. Kalabaw sa mga AITA, bangka sa mga Sama Bajau. Ganyan po talagang request namin para kahit ba ano ay kahit na naghihirap, ito ay makakagaan sa aming pamumuhay sa bundok para kung ano man yung naitanim namin sa bundok ay kayang-kaya na namin pong ibaba sa bayan dahil may karton na po kami at may kalabaw na. Talaga pangangatawanan ko na po yung nasabi ko doon para sa halip po ay mabawasan naman yung problema ng mga sa gobyerno natin na wala na po yung ibang nagpalabas-labas din ng mga kulot. Kaya nga po naghingi kami ng kalabaw at ay binigay naman po sa amin para yung naipangako namin dapat pangatawanan namin po talaga yun. Maraming salamat po Presidenteng Bongbong Marcos sa tulong po na naibigay nyo sa amin mga AITA. Ito po ay talagang malaking tulong sa amin para sa amin po mga AITA sa bundok dahil ito po ay malaking bagay sa amin na may magkaroon po kami ng kalabaw. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Malaki po tulong sa amin na kami ang natulungan na pilit sa programa na ito. Mahirap talaga po kapag yung bangka namin yung luma na po nakatatakot po pumunta sa laod kasi yung mga bangka namin po yung mastic na lang at saka pinturang bumubuhay sa bangka namin. Pero delikado na po i-loud sa malayo.
Maraming salamat po sa ating mga Pangulo, kay President po Marcos, saka Secretary Gatchalian, at sa lahat po na bumuo ng DXWD po. Maraming salamat. This December, we're opening a processing center for pag-abot in Region 4A and in Region 3. In Pampanga, and I just can't recall na saan yung sa 4A. And then we're expanding pag-abot kasi to other metro areas like Metro Cebu. So we're working with the LGU there about opening another pag-abot center there. Etong Walang Gutom Kitchen, magbubukas rin tayo sa Metro Cebu area rin. Sa lahat po ng mga kababayan po natin, ito na po ang Walang Gutom Kitchen. Bukas po ito para sa lahat ng mga possible na donors or volunteers po. Para po sa donasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan po sa amin dito sa Walang Gutom Kitchen sa pag-abot program. Maaari po kayong mag-donate ng mga raw materials. Pinapatupad po namin ang Pinggang Pinoy. So maaari po tayong magbigay ng prutas, gulay, bigas. Maaari din po tayong magbigay o mag-donate ng mga kitchen equipments at mga hygiene kit para po sa ating mga babayan. Para po sa mga volunteers, inihikayat po namin ngayon dito, gawin po nating makabuluhan ang ating Pasko sa pamamagitan ng pag-volunteer dito sa Walang Gutom Kitchen. Nakikita niyo naman, Secretary, our Undersecretary, and our directors even goes to the streets any time of the day, even night. Sumasama talaga siya to really feel the environment, feel the population of this FISS, at makita niya talaga the real life. Ito talaga yung totoong buhay na the angels in red vest are not giving anything, but we are giving hope. And a hope that is truly and truthfully shared by everyone po. Not only the government, but the entire team of the Pag-abot. Ngumiti lang po yung mga yan, okay nang pagod namin. May tamang paraan ng pagtulong nitong Kapaskuhan. Marami sa atin nat-attempt na mag-abot sa lansangan. Wala naman masama doon, pero may mas magandang pamamaraan. Picturean nyo yung location, i-post nyo sa Facebook account ng DSWD. We will send our Pag-abot team at ililikas namin sila mula sa lansangan, dadalhin namin dito sa shelter namin. Pagkain sa mesa, malasakit sa bawat Pilipino at serbisyong ramdam ang tunay na pagkalinga. Yan ang pangakong hatid ng Pangulo dahil sa bagong Pilipinas, walang sinuman ang maiiwan.